Good Manners and Right Conduct, GMRC, Grade 1. Quarter 1, Week 1. Batayang impormasyon ng sarili. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Thank you! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang GMRC ang batayang impormasyon ng sarili. Para sa ating learning competencies, na ipakikita ang tiwala sa sarili sa pamamagitan ng paggamit ng mga batayang impormasyon sa mga angkop na sitwasyon. A. Nakakikilala ng mga batayang impormasyon ng sarili. B. Naiuugnay ang batayang impormasyon ng sarili sa mahalagang bahagi ng pagkilala dito. At C. Naipahahayag ang mga batayang impormasyon ng sarili. Halimbawa, pangalan, edad, kasarian, magulang, tirahan, petsa ng kapanganakan, palayaw, mga gusto o hilig, at paniniwala o relihiyon. Batayang impormasyon ng sarili. Ang batayang impormasyon sa sarili ay tumutukoy sa mga pangunahing detalye o datos na nagbibigay ng pagkakakilanlan sa isang tao. Karaniwan itong ginagamit sa mga personal na tala, dokumento o pagpapakilala sa sarili. Narito ang mga halimbawa ng batayang impormasyon sa sarili, gaya ng pagsasabi ng pangalan, pagsasabi ng iyong palayaw, pagsasabi ng iyong edad, pagsasabi ng iyong kasarian, pagsasabi ng petsa ng kapanganakan, pagsasabi ng iyong tirahan, pagsasabi ng pangalan ng iyong magulang o tagapangalaga, pagsasabi ng iyong paniniwala o relihiyon, pagsasabi ng iyong gusto o hilig, o pagkamamamayan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay nagsisilbing label o tatak ng bawat isa. Mas madali tayong makipag-usap, makipagkilala at makipagkaibigan kung may pangalan tayong ginagamit para sa isa't isa. Halimbawa ng pagsasabi ng iyong pangalan. Ako si Mark Anthony S. Dizon. Palayaw. Ang palayaw ay isang maikling pangalan na karaniwang ginagamit ng pamilya, kaibigan o malalapit na tao bilang alternatibo sa buong pangalan ng isang tao. Halimbawa, ang palayaw ko ay Makmak. Edad. Ang edad ay tumutukoy sa bilang ng taon na lumipas mula noong ipinanganak ang isang tao hanggang sa kasalukuyang panahon. Sa madaling salita, itong nagsasabi kung gaano nakatagal na bubuhay ang isang tao sa mundo. Narito ang halimbawa ng pagsasabi ng iyong edad. Ako ay 7 taong gulang. Kasarian. Ang kasarian ay tumutukoy sa pisikal na katangian ng isang tao batay sa biolohikal na uri ng tao, ang lalaki at babae. Halimbawa ng pagsasabi ng iyong kasarian. Ako ay isang lalaki. Petsa ng kapanganakan o kaarawan. Ang petsa ng kapanganakan o kaarawan ay ang tiyak na araw, buwan at taon kung kailan isinilang ang isang tao. Halimbawa ng pagsasabi ng iyong kaarawan. Ako ay ipinanganak noong ika-26 ng Enero, 2018. O, ako ay ipinanganak noong ika-26 ng Enero, 2018. Tirahan. Ang tirahan ay tumutukoy sa lugar kung saan naninirahan o nakatira ang isang tao. Ito ang address o lokasyon kung saan ka makikita o matatagpuan sa araw-araw o sa mahabang panahon. Halimbawa ng pagsasabi ng iyong tirahan.
Ako ay nakatira sa Barangay Makisig, lungsod ng Imus, Cavite. Pangalan ng magulang. Ang magulang ang taong nagluwal, nagpalaki o nag-aruga sa isang anak. Sila ay si tatay at nanay na ating magulang. Maaari ring ituring na magulang ang tagapangalaga. Halimbawa ng pagsasabi ng pangalan ng magulang. Ang aking mga magulang ay sina Alfredo Dizon at Rowena Dizon. Paniniwala o relihiyon. Ang paniniwala o relihiyon ay tumutukoy sa sistemang espiritual o pananampalataya na sinusunod ng isang tao o grupo. Ito ay naglalaman ng mga aral, panalangin at panuntunan na gabay sa espiritual na pamumuhay, pag-uugali at pananaw ng isang tao tungkol sa Panginoong Diyos. Halimbawa ng pagsasabi ng iyong paniniwala o relihiyon. Ako ay isang Kristiyano. Gusto o hilig. Ang gusto o hilig ay tumutukoy sa mga bagay na kinatutuwaan o kinagigiliwang gawin ng isang tao. Ito ang mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan, aliw o interes sa atin. Halimbawa ng pagsasabi ng iyong gusto o hilig. Ang gusto ko o hilig ko ay pagpipinta o pagguhit. Pagkamamamayan. Ang pagkamamamayan ay tumutukoy sa legal na pagiging kasapi o miyembro ng isang bansa o estado. Ito ang nagbibigay sa isang tao ng karapatang mabigyan ng proteksyon ng kanyang bansa. Halimbawa ng pagsasabi ng iyong pagkamamamayan. Ako ay Pilipino. Tandaan na sa pagbibigay ng impormasyon sa sarili, tiyaking ang ibinibigay na impormasyon ay angkop sa layunin. Halimbawa, kung ito'y para sa school ID, enrollment o pagpapakilala sa klase. Doon nyo lamang ibibigay ang inyong impormasyon. Ngunit kung may ibang tao na hindi nyo kilala na humihingi ng inyong impormasyon, ay huwag nyo itong ibibigay. Huwag basta-basta magbahagi ng personal na detalye kung hindi ito kinakailangan, lalo na sa online. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Ibigay ang batayang impormasyon tungkol sa iyong sarili. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Batayang impormasyon sa sarili. Ako si... Isusulat mo ang iyong pangalan. Ang palayaw ko ay... Isusulat mo ang iyong palayaw kung ano ang tawag sa iyo ng iyong mga magulang, tawag sa iyo ng iyong mga kaibigan, o tawag sa iyo ng iyong mga kakilala. Ako ay patlang taong gulang. Isusulat mo rin kung ilang taong ka na. Ako ay isang. Isusulat mo ang iyong kasarian kung ikaw ba ay lalaki o babae. Ako ay pinanganak noong. Isusulat mo ang araw ng iyong kapanganakan. Ako ay nakatira sa. Isulat mo ang lugar ng iyong tirahan. Ang aking mga magulang ay sina. Isusulat mo naman ang pangalan ng iyong tatay at nanay. Ako ay isang patlang. Isusulat mo dito ang iyong relihiyon. Kung ikaw ba ay Katoliko, Kristiyano, isang Muslim, o kahit ano pang relihiyon. Ang gusto o hilig ko ay, isusulat mo naman dito ang iyong gusto o hilig na gawin. Ako ay patlang. Isusulat mo ang iyong pagkamamamayan. Kung ikaw ay Pilipino, isulat mo ay Pilipino. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, basahin ang sumusunod na tanong sa bawat bilang. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Unang araw ng pasukan. Nais ng iyong guro na magpakilala kayo sa harapan ng klase. Ano ang una mong babanggitin? A. Ang aking pangalan. B. Ang aking magulang. C. Ang aking edad. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Ang aking pangalan. Pangalawang bilang. Tinatanong ng iyong guro ang iyong tirahan. Anong sasabihin mo? A.
Ako ay babae. B. Ang aking nanay ay si Ana Santos. C. Ako po ay nakatira sa Padre Burgos Avenue, lungsod ng Bacoor, Cavite. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Ako po ay nakatira sa Padre Burgos Avenue, lungsod ng Bacoor, Cavite. Pangatlo, nais mong alamin ang edad ng iyong bagong kaklase. Paano mo siya tatanungin? A. Saan ka nakatira? B. Ilang taon ka na? C. Kailan ang iyong kaarawan? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Ilang taon ka na? Pang-apat, ikaw ay nasa ibang bansa. Nais malaman ng ibang lahi kung ano ang iyong pagkamamamayan. Ano ang sasabihin mo? A. Ako ay Pilipino. B. Ako ay isang Katoliko. C. Ako ay 7 taong gulang. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Ako ay Pilipino. At panglima, ano ang isasagot mo kung itinatanong ang iyong gusto o hilig? A. Ako ay mabait. B. Ang aking hilig ay sumayaw. C. Hindi ko alam. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Ang aking hilig ay sumayaw. Tandaan, ang batayang impormasyon sa sarili ay tumutukoy sa mga pangunahing detalye o datos na nagbibigay ng pagkakakilanlan sa isang tao. Karaniwan itong ginagamit sa mga personal na tala, dokumento o pagpapakilala sa sarili. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!